Una sa ating balita, totoo kaya ang sinabi ng PNP CIDG na homicide o hazing ang nangyari? Pangalawa sa balita, totoo kayang si Coach Tab Baldwin, ang head coach, at si Christopher Epok Kimpo, ang team manager, ay nag-resign na sa Ateneo? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Nagsimula ang trahedya noong June 8, 2026 nang magsagawa ng isang team building activity ang Ateneo de Manila University Men's Basketball Team sa bayan ng Dipaculao, Aurora. Ang aktibidad na ito na ayon sa GMA News at sa opisyal na statement ng Ateneo de Manila University ay binalak bilang isang normal na pagkakataon para sa team bonding ng mga player ay biglang nagbago nang magkaroon ng isang drowning incident sa dagat. Dalawang student athletes ng team, sina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili, ang hindi nakaligtas at namatay sa nasabing insidente. Ang masayang aktibidad ng mga player ay agad na nauwi sa isang malaking trahedya na nag-iwan ng maraming mabibigat na katanungan sa kanilang mga pamilya, sa buong school community at maging sa publiko, ayon na rin sa mga ulat na inilabas ng GMA News at ABS-CBN News. Matapos kumalat ang balita tungkol sa pagkalunod ng dalawang athletes, agad na kumilos ang local authorities sa Aurora upang alamin ang pinagmulan ng trahedya. Sa unang report na inilabas ng pulisya na iniulat ng GMA News, opisyal na idineklara na drowning ang sanhi ng pagkamatay ni Rene Clert Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa kanilang initial findings, kasalukuyan umanong lumalangoy ang dalawa nang biglang dinala ng malakas na water current patungo sa mas malalim na bahagi ng dagat kung saan hindi na sila nakabalik sa pampang. Dito na nagsimulang uminit ang sitwasyon at pumasok ang unang malaking conflict sa kwento. Nagpalabas ng pahayag ang mga nag-imbestiga na walang nakitang palatandaan ng foul play sa insidente, subalit hindi ito tinanggap ng publiko at ng mga naulilang pamilya bilang dulo ng usapin. Ayon sa mga ulat ng ABS-CBN News at GMA News, maraming sektor sa school community at mga malalapit na kamag-anak ang tahasang kumwestiyon sa bersyong ito. Kaya naman agad silang humiling sa mga ahensya ng gobyerno na magsagawa ng mas malalim at mas malawak na pagsusuri upang malaman kung may iba pang anggulo na hindi nakikita sa paunang report ng pulisya. Dahil sa lumalakas na panawagan para sa hustisya at malalim na pagsusuri, hindi na lamang sa local police natira ang usapin, kundi umabot na ito sa pambansang pamahalaan. Noong June 10, 2026, opisyal na pumasok sa eksena ang Department of Justice nang atasan nito ang National Bureau of Investigation na hawakan ng kaso ng dalawang Ateneo players ayon sa ulat ng GMA News. Naglabas ng malinaw na direktiba ang DOJ para sa pagbuo ng isang special task force na siyang mamamahala sa pagsisiyasat. Ayon sa pahayag ng DOJ, kailangang mag-conduct ang NBI ng isang thorough, comprehensive at impartial investigation. Ang pangunahing layunin nito ay upang makalap ang lahat ng ebidensya at matukoy kung may sapat na legal basis upang magrekomenda ng pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga taong mapatutunayang may pananagutan. Sa yugtong ito, naging malinaw sa publiko na hindi pa naglalabas ng pinal na hatol ang gobyerno kung sino ang may sala. Sa halip, ang focus ng National Bureau of Investigation ay buksan ang lahat ng anggulo upang malaman kung ang insidente ay isang purong aksidente, may elemento ng gross negligence, o kung may mas malalim pang krimen na dapat panagutan sa batas. Kasabay ng pagpasok ng National Bureau of Investigation, mas lalo pang naging seryoso ang sitwasyon nang formal na ring makialam ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Upang makakuha ng mga direktang testimonya, nagpalabas ang CIDG ng opisyal na subpena para sa ilang partikular na individual, kabilang ang mga coach at mga players na kasama sa biyahe at present sa Aurora noong araw na maganap ang insidente, ayon sa mga ulat ng Sunstar at Inquirer/Cebu Daily News. Ayon kay CIDG Chief Major General Robert Morico II, may mga natukoy silang persons of interest na kailangang humarap sa kanilang tanggapan upang magbigay ng linaw ukol sa eksaktong mga activities at circumstances na nakapaligid sa trahedya. Sa puntong ito, tuluyan nang nagbago ang tono ng usapin.
dahil ang dating tinitingnang simpleng sakuna sa dagat ay naging subject na ng isang mas malawak at masusing fact-finding probe. Hindi na lamang ang natural na panganib ng tubig ang sinusuri ng mga investigator, kundi pati na rin ang antas ng supervision ng mga nakatatanda, ang safety plan ng team, at ang mga naging desisyon ng mga taong namamahala sa mismong aktibidad. Dahil sa mga nakuhang impormasyon mula sa mga paunang testigo, lumabas ang isang mabigat na anggulo na nagpabago sa direksyon ng buong pagsisiyasat. Ayon sa News 5 report at sa mga hawak na dokumento ng mga otoridad, hayagang sinabi ni CIDG Director Major General Robert Morico II na opisyal ng tinitingnan ng investigators ang posibilidad ng homicide at ang posibleng paglabag sa anti-hazing law. Nagkaroon ng mga seryosong katanungan ang mga otoridad kung bakit dinala ang mga atleta sa isang mas malayong area at kung dumaan ba ang mga ito sa mga aktibidad na nagdulot ng physical o psychological suffering. Gayunpaman, binigyang diin sa PNP statement na iniulat ng ABS-CBN News na ang salitang posible ang pinakamahalagang tandaan sa ngayon dahil ongoing pa ang investigasyon at wala pang final finding na nagpapatunay na may naganap ngang hazing o homicide. Nilinaw din sa takbo ng kaso na sa ilalim ng Republic Act number 11,053 o ang Anti-Hazing Act of 2018, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng initiation rate o mapanganib na practice hindi lamang sa mga tradisyonal na fraternities at sororities, kundi pati na rin sa lahat ng uri ng organizations in schools tulad ng mga varsity sports teams at maging sa mga non-school-based organizations. Habang sinusuri ng mga otoridad ang saklaw ng batas, lumabas naman ang matinding reaksyon mula sa panig ng mga naulilang pamilya, partikular na ang mga magulang ni Rene Clert Baterbonia. Sa pamamagitan ng kanilang legal counsel na si Attorney Israelito Torion, nagpalabas sila ng pahayag na hindi sapat ang isang simpleng apology kung walang kasamang malinaw at detalyadong paliwanag ukol sa logistics at safety precautions na inihanda para sa aktibidad, ayon sa ulat ng ABS-CBN News. Ayon kay Attorney Torion, kailangan na ipaliwanag ng mga nangasiwa kung ano ang eksaktong nangyari sa loob ng mga kritikal na oras, partikular na mula bandang 2:30 PM hanggang sa sandaling tinawag ang emergency services. Kinwestiyon din ng pamilya kung bakit napunta ang mga player sa isang partikular na area na malayo sa lifeguard protected zone ng resort, sa kabila ng mga ulat na may mga nauna nang babala ang pamunuan ng resort. Dahil dito, formal na dinala ng pamilya ang kanilang demand na maglabas ang Ateneo de Manila University ng isang detalyadong chronological account, kasabay ng hiling na payagang magsalita ng malaya at walang takot ang mga teammates at coaches na naging saksi sa buong pangyayari. Kasabay ng mga demand na ito para sa transparency, lalong naging magulo ang sitwasyon dahil sa paglitaw ng iba't ibang kontrobersyal na pahayag sa social media. Ang pinaka-pinag-usapan sa internet ay ang isang video statement mula sa isang babaeng nagpakilalang asawa ng head coach na si Tab Baldwin na naglalaman ng mga seryosong akusasyon laban sa coach at sa universidad hinggil sa kaligtasan ng mga kabataan, ayon sa ulat ng ABS-CBN News. Agad namang naglabas ng tugon ang Philippine National Police ukol sa mga kumakalat na digital accounts. Ayon sa pahayag ni Public Information Office, OIC Police Colonel Allen Reyco na iniulat ng ABS-CBN News, lahat ng statements, accounts at impormasyon na lumabas sa publiko o naisumite sa kanilang tanggapan ay maingat na susuriin at ikokonsidera bilang bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon. Kinumpirma rin ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na kasama ang mga online developments na ito sa mga binabantayan ng kanilang ahensya. Gayunpaman, nilinaw ng PNP na ang mga pahayag sa internet ay hindi pa itinuturing na proven fact dahil hindi sila gagawa ng anumang conclusions habang wala pang pinal na resulta ang opisyal na pagsisiyasat upang hindi ma-prejudice ang karapatan ng lahat ng partidong sangkot. Sa gitna ng mga lumalabas na pahayag at sa patuloy na pag-verify ng mga otoridad sa mga ebidensya, isang malaking development ang yumanig sa buong universidad noong June 15, 2026.
Opisyal na inanunsyo ni Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap, SJ, sa isang press conference na nag-resign na sa kanilang mga posisyon sina Head Coach Tab Baldwin at Team Manager Christopher Epok Quimpo. Ayon sa ulat ng GMA News at ABS-CBN News, bago ang tuluyang pag-alis ng dalawang opisyal, inilagay muna sila ng paaralan sa isang on-leave status upang mapanatili ang integridad ng sariling fact-finding inquiry na sinimulan ng institusyon noong June 11. Sa araw din ng anunsyo ng kanilang resignation na nagkataon na araw ng Lunes, iniulat ng ABS-CBN News na hindi personal na sumipot sina Baldwin at Quimpo sa Camp Crame sa kabila ng ipinadalang subpina ng Criminal Investigation and Detection Group. Sa halip na ang mga opisyal, ang kanila lamang mga legal representatives ang humarap sa mga investigator upang asikasuhin ang mga legal na dokumento. Ang pag-step down na ito ay nagtapos sa 10 taong pamumuno ni Baldwin sa team at bagamat ang resignation ay hindi otomatikong katumbas ng isang legal finding ng kasalanan, ito ay nagmarka ng isang seryosong pagbabago habang patuloy na humaharap sa matinding legal scrutiny ang dating pamunuan ng basketball program. Matapos iwanan ni Tab Baldwin at Christopher Epok Quimpo ang kanilang mga posisyon, hinarap ng universidad ang mga matinding batikos ng publiko ukol sa paraan ng kanilang pagresponde sa trahedya. Sa parehong press conference kung saan inanunsyo ang mga resignasyon, nagbigay ng pahayag si Father Bobby Yap, SJ, upang linawin ang mga ginawa ng universidad. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, iginiit ng universidad na may kinatawan silang nakipag-usap sa mga pamilya noong gabi mismo ng June 8 matapos maganap ang insidente sa Aurora. Idinagdag pa ni Father Bobby Yap na sinubukan ng Ateneo de Manila University na mag-abot ng proactive support, kabilang ang pag-alok na sagutin ang pamasahe sa eroplano ng pamilya Baterbonia patungong Maynila upang mas maayos na maasikaso ang lamay. Subalit naging desisyon ng pamilya na tanggapin na lamang ang tulong na ibinigay ng kanilang local government sa Agusan del Sur, na lubos namang nirespeto ng paaralan. Sa kabilang banda, ipinakita sa parehong report ang naging matigas na paninindigan ng mga magulang ni Divine Adili at Rene Clert Baterbonia. Para sa kanila, ang mga paumanhin sa media o sa internet ay hindi kailanman magiging sapat at patuloy silang humihingi na harapin sila ng direkta ng mga taong kasangkot upang ipaliwanag kung bakit nangyari ang trahedya sa kanilang mga anak nang hindi sila umaasa lamang sa mga balita sa social media. Sinisilip na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang mga posibleng kaso at paglabag kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players na nalunod sa Dipakulaw, Aurora. Samantala, hindi naman sumipot sa patawag ng CIDG at Department of Labor and Employment sina Ateneo Blue Eagles head Coach Tab Baldwin at ilan pang opisyal ng koponan. Ang posible mga kaso ng homicide at paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 kaugnay sa kanilang pagkalunod sa Dipakulaw, Aurora. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico, hindi lamang ang mga fraternity ang saklaw ng anti-hazing law, kundi maging anumang organisasyon na nag-uutos ng mabibigat o mapanganib na pisikal na gawain. Among the possible is the forced calisthenics, exposure to the weather, or any other brutal treatment or forced physical activity. Base sa kanilang investigasyon, sumailalim ang mga manlalaro sa calisthenics at iba pang team building activities sa tabing dagat mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga noong June 8. Pagsapit ng alas 2:30 ng hapon, naglakad sila kasama ang kanilang mga coach sa isang liblib na bahagi ng dalampasigan. Why go doon sa secluded na lugar more than 300 meters away na malayo sa prying eyes? What's the purpose? When the lifeguard on duty is stationed doon sa resort. Thank you. So basically, you're endangering somebody. Isa pa sa mga tanong ng mga investigador kung bakit isinagawa ang training sa lugar na kilala sa malalakas na alon at hindi karaniwang pinapaliguan ng mga lokal. Iniimbestigahan nila kung isinalang-alang ng mga organizer kung marunong lumangoy ang mga student-athlete. Due diligence was not exercised like a good father of a family.
you will not subject an individual po doon sa ganong katataas na wave. Second, there were past incidents already na nangyari. That's the reason kung bakit we will be asking why in Aurora after 4 activities na kinandak doon. And we will be asking also if have they considered na these players are basketball players and not swimmers? Ayon kay Morico, lumabas din sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Ateneo University Athletics Office na hiwalay na pinatatakbo ng isang foundation ng isang telco ang basketball team ng universidad, kabilang na rito ang pagpaplano at pagpopondo. Samantala, hindi naman sumipot sa patawag ng CIDG sina Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 3 pang opisyal ng koponan nitong Lunes. Tanging ang direktor lang ng University Athletics Office at kanilang mga abogado ang dumalo sa pagdinig. Today is a fact-finding exercise. We are not here to arrest, we are not here to charge, but merely to gather the facts. Kukunin lang namin talaga kung ano nangyari, kung sinong nag-authorize, kung paano sila pumunta, kung sino nag-order. Maglalabas ang CIDG ng panibagong sabina sa mga naunang ipinatawag na opisyal at sa ilan pang student athletes. Hindi rin humarap sa patawag ng Labor Department si Baldwin. Dumating lamang ang kanyang abogado na nagpresenta ng kopya ng Alien Certificate of Registration o ACR ni Baldwin. Kung meron kang ACR, hindi ibig sabihin pwede ka na magtrabaho. Ang ini-issue ng DOLE ay AEP. Yung para ka makapag-alien employment permit. Yan ang atin tinatanong. Hindi dumalo si Coach Baldwin dahil nakikiusap siya na pagpahingahin muna daw siya. Sa ngayon sa batas, they have 10 days to answer. Tinitignan naman ngayon ng National Bureau of Investigation ang kumakalat na video online ng isang babaeng nagpakilalang asawa ni Baldwin na nagbabala sa umano'y pagkatao ng basketball coach. Nakatakda rin nilang ipatawag ang mga personalidad sa likod ng insidente. We have to validate first kung siya talaga yon, what is the relationship. So, mahirap namang pagbasihan natin yung mga posting ng social media lang, no. We're not discounting it. We're not saying na hindi natin pakikinggan o tututukan. That will be part of the investigation. That will be part of questions that will be answered and asked to Coach Tab Baldwin. Hihiling naman ang CIDG sa Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin laban sa mga individual na sangkot sa investigasyon.